Kabilang ang Metro Manila sa may pinakamaraming kaso ng dengue na naitala ngayong taon. At kabilang sa mga na-dengue, si Senador Juan Ponce Enrile na isinugod sa ospital kagabi. Nakatutok si Jam Sisante. Mas marami ng mahigit 6,000 o mahigit 10% ang bilang ng mga nagka-dengue mula Enero hanggang Agosto ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2014, ayon sa datos ng Department of Health. 4 sa 5 rehiyong may pinakamaraming kaso nito ay nasa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. At kabilang sa mga na-dengue, si Senador Juan Ponce Enrile na isinugod sa Makati Medical Center. He was late last night. He wasn't feeling well. He went to the emergency room and then dun siya, they did some tests and then he was hospitalized for dengue. Nasa maayos naman daw na kalagayan si Enrile. They're giving him IV fluids and that's all that they can do right now. If worse comes to worse, he will have to go to the transfusion. Sana it doesn't get to that. Matapos namang ideklara ang dengue outbreak sa Bulacan nitong September 5, nagsagawa na ng mist-spraying ang lokal na pamahalaan para makontrol ang pagdami ng mga lamok. Sa ngayon po, ang suspected natin ay 165, no? So sa confirm pa lang po, buong Pandi, meron na po tayong 65 na na-confirm. Pinagsuot naman ang mga estudyante sa Lawag, Ilocos Norte ng pantalon at jogging pants para iwas kagat ng lamok. Sinuspend na muna namin ang pag-uniform ng mga bata. Huwag muna silang magpalda, kundi sila ay mag-suot na lang ng long pants o kaya mag-jogging pants na lang sila. Halos dumoble naman ang bilang ng mga nagka-dengue sa Abra kumpara noong nakaraang taon. Kabilang sa apektado ang mga bayan ng Luba, Bangged, Bukay, Dolores, Tayum at Tinig. Nagkikipag-coordinate sa mga munisipyo na may mga cases para tulungan sila. Kung anong mga kailangan ng mga munisipyo, sasabihin sa amin at nagkikikoordinate din kami sa Department of Health. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.